Welcome back sa aking YouTube channel. Para sa mga first time lang po na manood, please click mo na yung Jeremy's TV Manila. Anyway guys, wala nang bayad, libre lang. Tulong mo na lang din sa kapwa mo. Alright, thank you very much po. So topic natin nga for today's reflection. Naiinip ka ba sa buhay mo na tila ba napakatagal ng pag-asenso mo sa buhay? Yan guys, ang ating topic ngayon. Medyo ayusin lang na natin ng konti. Alright. So yun. So marami sa atin na palainipin, 'di ba? O mainipin. Kasi nga gusto natin parang madali ang buhay lang. 'Di ba? Lalo na pagpasok ng umaga, halimbawa, tatrabaho ka, 'di ba? Sa Monday pa lang parang tinatamad ka na pumasok, 'di ba? Na ito na naman, papasok ka na naman, pagdating ng 5, lalabas ka na naman. O kung ano man ang trabaho mo. Kung security guard ka, 'di ba? Magbabantay ka. Tapos, aalis ka rin. Factory workers, ganun din sa mga professional. Na tila ba paulit-ulit lang at naiinip tayo at hindi tayo umaasenso sa buhay. Kaya yung iba talagang tinatamad, di ba? Nung walang trabaho, nagdadasal, Lord, sana magkaroon po ako ng trabaho para sa aking pamilya. So, nung binigay ni Lord yung kahilingan mo at nandiyan ka na sa trabaho mo, ang dami mo ng reklamo, di ba? Lagi ka nang late, ah, lagi mo na lang pinupunan yung mga kasama mo sa trabaho, di ba? Nagrereklamo ka, maliit ang sweldo mo, na para bang hindi mo na pinapahalagan ang binigay na blessing sa iyo. Kaya yung iba guys, dahil ganyan, naliliitan, pagdating ng 15th na katapusan ng sahod, kulang pa rin ang sahod. 'Di ba? Pambayad lang ng kuryente, tubig, ilaw, pagkain, at kung ano-ano pang mga gastos. Totoo yan guys, 'di ba? Talaga naman nangyayari yun. So yung iba dahil sa pagkainip nila, gumagawa ng hindi maganda, 'di ba? Gumagawa ng hindi maganda, gusto nila ay mapadali ang kanilang buhay. Kaya nga sabi sa kawikaan, mauubos ang kayamanang nakuha sa madaling paraan. Ngunit siyang unti-unting nag-iipon ay nadadagdagan. So yun guys, di ba? So mauubos daw yan, lalo na kung galing sa masama. Di ba? Yun na nga, naiinip ka, malitang sweldo mo, di sapat, kinukulang ka, nagkakautang ka pa. Ang gagawin ngayon, gagawa ka ng illegal. Yung iba, di ba, magbebenta ng drugs. Kasi nga naman malaking pera yan, di ba? Yung iba naman isusugal. Yung pinangsahod baka madoble. Tapos kalauna matatalo lang. 'Di ba? Yung iba naman sa posisyon sa gobyerno, nangungurap. 'Di ba? Malaki na yung pera, na sana dapat para sa tao, kinukuhanan pa yung project para lang maibulsa. 'Di ba? At yung iba sa may negosyo naman nandadaya. So maraming mga bagay na ang tao ay gusto talaga ay easy money. Kaya sana huwag kang tatamad-tamad. Dahil pagka nagsumikap ka at nagsipag ka, darating ding araw ay makukuha mo ng unti-unti ang iyong pangarap, makakaipon ka sa tamang trabaho, di ba? Na hindi masama ang ginagawa mo. At darating yung araw, talagang mamamalayan mo na lang, di ba? Na maluwag ka na pala sa buhay, may naiipon ka na dahil nagsumikap ka at nagtanim ka. Kumbaga sa magsasaka guys, di ba? Yung magsasaka, pag nagtanim ng palay, di ba? Hindi na pag nagtanim ng palay, hayaan na lang yan. Sige, after 3 months, i-harvest na lang natin. Walang ganun. Kasi pag ginawa mo yun, baka wala ka nang i-harvest, di ba? So, ang ginagawa ng magsasaka, magtatanim ng una, bago sila magtanim, ayusin mo na yung lupa. Tapos, lagyan ng pataba, tapos itatanim na yung palay, kinaumagaan, didiligan, tatanggalin yung mga damo-damo at nililinis, sinisikap na maging maayos yung halaman hanggang sa mamunga after mga 3 to 4 months, diba? At mag-harvest ka ng tama. Yun ang maganda kasi gaya ng sinasabi natin lagi dito guys, nasa tao ang gawa, nasa Diyos ang awa. Pagkatapos natin gawin lahat ng yun, trabahuhin ng ating parte o yung part natin, bahala na si Lord dyan. Diba? Importante hindi tayo naging tamad. Dahil ayon sa Biblia kay San Pablo, ang mga tamad ay hindi pinapakain. Di ba?
Minsan tamad ka na nga, parang naiinip ka pa sa buhay mo. Naiinip ka pa, ba't di ka umaasenso? Natural, di ka asenso, tamad ka. Eh, yung pong masisipag kaya. Kaya gawin mo, trabaho ka ng trabaho, pagsikapan mo hanggang sa ma-promote ka, makaipon ka. So, yun ang tanging paraan para mabless tayo, di ba? At makaipon, gaya ng sabi ng kawikaan. At nararagdagan yan. Pero yung mga galing sa masama, illegal, di ba? Corrupt, corruption, lahat ng yan, guys, mawawala unti-unti. Baka mas mabigat pa yung kapalit, lalo na kung galing sa masama. Kaya yun po ang ating hingin sa Diyos na sana ay bigyan tayo ng kalakasan para magsipag. Di ba? Huwag mainip. Kung ano man ang estado natin ngayon, pagsikapan pa natin. Mahalin natin, pahalagaan natin dahil yung iba wala namang trabaho, wala namang negosyo. Di ba? Talagang umaasa lang sa tulong. Kaya yun po ang hingin natin sa ating Panginoong Yesus. Kaya sa kapatid nating nanonood sa aking vlog na may matinding karamdaman, problema sa pamilya at problema rin sa financial, sabayin mo ako sa napakasimpleng dasal. Kung ikay maniwala at magtiwala, lalong-lalo na kung kayo manampalataya sa ating Panginoong Yesus, ay tsak yun, kanyang ipagkakaloob. Ano man ang iyong kahilingan sa kanyang pangalan, ay ibibigay niya sa tamang panahon. Basta magsipag ka lang guys, magsipag lang tayo. Kaya tayo po manalangin, Lord, patawarin niyo po kami sa aming mga kasalanan at sa aming mga kahinahan. Alam naman namin, Lord, na napapagod din po kami bilang isang tao. Pero hindi dahilan, Lord. Tulungan niyo po kami maging malakas para lalo kami makapagtrabaho ng maayos, magsikap, magtutumulong sa aming mga pamilya, ah, kapwa-tao, lalong-lalo na sa aming mga anak. So, i-bless niyo po ngayon, Lord, yung kapatid naming nanonood sa aking vlog na malubha na po ang karamdaman. Stage 4 cancer na, Lord. Tinaningan na sa buhay. Ipuin niyo po, Lord, ng inyong mapagpagaling na kamay. Lusin niyo po. Tanggalin niyo po ang kanyang karamdaman. Yakapin niyo po, Lord, at ang kanyang pamilya para sa kanyang kalakasan. Ganon din po sa pamilyang naguguluhan na, Lord. Nagkaaway-away na dahil sa hindi pagkakaunawaan. Ibalik niyo po ang magandang samahan at paghilumi ng mga bagay na kanilang na pinag-awayan, nagkasakitan dahil doon. Pagbigis-bigis niyo po muli ang kanilang pamilya. Ganon din po, Lord, sa financial na kailangan namin lahat. Lalo na, Lord, yung mga walang-wala, ultimong pambili ng 1 kilo ng bigas, ng ulam, Lord. Tulungan niyo po sila. I-bless niyo po ang aming hanap buhay para sa aming pamilya. Mga tanging tiniling namin sa matamis na pangalan natin Panginoon Jesus. Amen and amen. To God all be the glory. Sa anak ng Jesus Santo. Thank you very much po.